Kamusta naman ka mga kabyanan? Bawa kadugay nga wala kita nagkitaay diri sa aton nga online broadcast sa Study of the Word. Apang dalayaw ng Ginoo sang iyaman nga katutom sa aton kabuhi, sa kusog kabakod nga iya gina-supply sa aton sa matag adlaw. Even though nga kadamo sa mga kasakuon, madamo sa mga ministries nga aton ginaatubang, pero isa ini sang priority naton, no? Halin pa sang una for almost 50 years nga nagapahayag kita sang pulong sang Ginoo. So gakalipay ako, nga liwat makabalik ako, kag sa sini nga kagyunan, aton mapadayon ng aton iyang daily broadcast, kag magasugod kita sa bag-o nga serye na hanungod sa pagpakilala sa kalibutan kung sino si Kristo Jesus. Who is Jesus Christ? I believe, importante ina nga pagpamahayag, bangod nga sa sining mga panag-on, madamo kita karon sang batian, mga opinions, mga pagpahayag sa social media. Kaya ti amo ni ang makabig naton nga pinakadako nga arena, no, sang pagdeklarar sang mga pagpamahayag sa mga tao sa ila mga opinion. Kag importante abyan sa inyo gapamati, tagaan man niyo iya sang value ang inyo ginapamatian, kag mangusisa agid kay ti bangod nga hindi lang basta-basta nga magpamati ikaw sa hambal sang isa ka tawo nga wala sang natawag naton kamatuoran o kon pundasyon. Ti siyempre dala na kuda, no, way mo ko siling ako lang yang kabalo, kundi nga sa inyo iya nga nagapamati sang tanan-tanan nga klase sang pagpahayag, tagaan nyo gid sang atensyon kag intindihon kung bala ini dapat patihan, ano ba lang pundasyon sini, no? Labaw sa tanan kung bahin sa atong kaluwasan, kay ti hasta subong madamo sa mga taong hindi gyapon kabalo, no? Wala sang kasiguraduhan kung bala sila makabalik sa Ginoo sa kalangitan, ano ang ginatudlo sang Ginoo bahin diri, kinahanglan bala nga tinguhaan ta ang kaluwasan o kung aton lang tuuhan ang ginhimo sang Ginoo, labi na gid ang ginhimo sang atong Jesucristo dito sa krus sa Kalbaryo. So amoy na nga aton talakayon sa sining series of studies ang pamangkot kung sino gid si Kristo Jesus, kag anong aton himuon kung makilala naton siya ang aton manuluwas, kag aton nga kuhaon ang pahayag ni John, no? Ang Book of John diri sa chapter 20 verse 30 and 31. So amoy ning aton nga pinaka pundasyon o kung aton nga pinaka text, no, sa sining pagtuon diri kita pero may mabalik-balik sang katuyuan kung nga agin sulat ni John ang iya libro, ining Gospel of John. Ti tagsa-tagsa ka mga author diri, may mga makabig kita nga mga katuyuan kung nga agin sulat nila ang ilang gospel o kung epistle. Kasubong nila ni Paul, ni Peter, ni James, kag even in the Old Testament, anong tuyo sa mga writers diri? Kag ano ang natawag naton kabubuton sang Ginoo kung nga agin tawag niya ining mga katawhan agud magpahayag sang ano. Na isa na ka question dapat nga balikan taya by context, ano gid bala ang goal sang Ginoo kung nga may Bible kita para sa ano? Anong mabulig sa aton sa Biblia? Ang pulong sang Dios. Kag ano gid ang pinaka-central nga truth o kung nga kamatuoran ang gusto sang Ginoo nga mabalaan sa mga katawhan. Kay bisan sa iya Great Commission, ginsugo niya ang iya mga disciples, ang iya simbahan nga ginpundar, niya maglakat yang iwali ang gospel, ang mayang balita. Ano inang mayang balita nga ginatawag sa atong Jesucristo? Nahanungod sa kay sino kag ano ang mayang balita nga dapat naton batunon, tun-an, tuuhan kay dira siya nakasandig ang aton iyang eternal security to be with God forever. So according to John, siling adriya sa John chapter 20 verse 30 and 31, and many other signs truly did Jesus in the presence of his disciples, which are not written in this book, but these are written that you might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing ye might have life through his name. And I hope nga imo nga itandaan ini nga versikulo, kaya mo ning maghahatag sa aton sa natawag naton pundasyon kung nga ang ginsulat ni John ang iya libro, ang Book of John. Anong gusto niya? Anong katuyuan niya? Anong ginsugo sang Ginoo sa iya? So according to him, pati siyempre isa siya sa mga original nga mga disciple o kung apostle sa atong Jesucristo mo. So may authority sa iya nga magsulat
kag may otoridad siya nga dapat patihan naton siya. Sang sa mamati-bati kita sa mga manugwali, of course including me, wala ko siling nga ako lang kabalo, kundi nga bago kita pamati kag magpati sa mga mabatian naton sa social media, aton nga halongkaton kung bala amo man na ang katuyuan sa mga original nga tinawag sang Dios. Gintawag bala sang Ginoo ang mga apostles agud magsulat kay magpahayag sang ila kaugalingon ukon sang ila relihiyon. Kati kabalo naman tang ang una-una gid nga simbahan naging pundar sang Ginoo ti ang member na da amo ning mga apostles. Kay sa bagay ginhambal ibin ni Apostol Paul nga ang matutuod nga simbahan sang Ginoo ang nauna nga mga members ang mga apostles no? Amo na sila ang foundation. So it means kay bangod sila ang nauna, kabalo sila sang kamatuoran. Kag tani no kung imo gid saya saton sa Book of Acts, tani gin pahayag sa mga apostles o kung gin insist nila nga ma-join sa ila grupo agud maluwas. Kaya amo na subong ya ang natawag naton debate sa social media mong ang mga panghangkat nga dapat magwa kada diri ka sa amon kay kami lang nagatudlo sa maayo, kami ang original, kami ang ginpundar sang Ginoo. So ginhimo man bala ina sa mga apostles, ila bala nga ginpahayag nga sa ila magupod agud nga maluwas. Kung sa bagay, may right sila kay sila gid man ang matuod mo, di ba? I mean, sila matuod nga grupo, sila matuod nga simbahan, kag sila may matuod nga pagtudlo. Pero nga wala nila gin-insist na nga balo ng mga tao nga intra ka mo di sa amon. Hindi amon ang ilang mensahe, di ba? Basabi sa Book of Acts, kung amon ang ginpahayag ni Peter, kasi bisan si Peter sa iyawali sa dito sa Pentecost, nahanungod kay Kristo Jesus ang iya ginwali, ang pagkakilala sa Israel nga ining inyo gin crucify amo ni siya anak sang Dios kag ginambali sa Acts 4:12 nga wala na sang iban nga ngalan nga ginhatag ang Dios agud nga maluwas kita kundi sa ngalan lamang ni Kristo Jesus. So tanan sila ang mga apostles including John, even Paul, ang ilaya ginapahayag si Kristo Jesus, ang person hindi ang reliyon. Ti masami karon niya ginapahayag sa social media ang ilaya reliyon, ang ila grupo, hindi ang persona ni Jesus Christ. So isa na naabyan katalupang doon nga sa imong pamati kung na-confuse ikaw sa madamo nga mensahe, panumdumon ta nga ang ginpahayag sang mga apostles hindi ang ila grupo, hindi ang ila reliyon, kundi ang persona ni Kristo Jesus. Kay karon madamo sang tao nga mas nakilala nila ang ila reliyon, ang ilang mga pastor o kung ang ilang mga leaders, spiritual leaders, pero why gid nila makilala si Kristo Jesus bilang anak sang Dios. Ti siling ni John diri kung mabalik kita sa aton nga text, madamo sang mga signs, no? Madamo sang mga milagro ginhimo ang aton Ginoong Kristo kung idetalye nimo. Sa bagay no naghambal pa ganito diri si John sa another verse no sa John chapter 21 and verse 25 nga siling niya, and there are also many other things which Jesus did, the which, if they should be written every one, I suppose that even the world itself could not contain the books that should be written. Amen. So, ginhambal ni John sa dason nga chapter, no? Sa chapter 20 kita kay na, sa last part ng chapter 21, ginhambal sa aton ni John nga, kunang tanan nga butang nga ginhimo sa atong Jesucristo sang ari diri sa saduta, nagtiniri sa saduta mga 33 years, di ba? And especially sa iya mga 3 years man nga ministry sa sinalang bahin sang pagpangalagad sang Ginoo while he was on earth. Ti kung ginsulat na tanan actually diri sa Biblia o kung sa book ni John, siguro magutok ang bilog nga libro, no? Kung silindri hindi ma-contain ang tanan tanan nga libro kung isulat ang detalye sang ginhimo sa katong Jesucristo. Ang balon sila mga kabyanan, guro ang Bible ta karon, ayawan ta bit-bit kay ti dako-dako nga libro kay bangod sang detalye nga ginsulat ni John, no? Pero ti ginambal dito sa aton nga text kung magbalik ta dira, ang ginambal niya nga actually hindi naman kinanglan kay even though nga wala na sulat ang tanan nga detail sa mga miracles na ginhimo sang Ginoo, siling niya ang ginsulat ko sa niya, ang ginasulat ko di is more than enough, no? Agud makilala mo si Kristo Jesus, nga amo siya o kung ini Jesus na ginapahayag namon, nga amo siya ang Kristo, ang anak sang Dios,
Kaya kung tuuhan naton siya, maangko naton ang kabuhi nga walay katapusan. Kaya kabiyanan, ari lang diri ang pinakasimple nga pundasyon. Kung ikaw nagapamangkot o kung confused ka na hanungod sa kaluwasan, bangod sa madamo nga mga pagpahayag, madamo nga mga claims, but maybe kung namatik adriya sa akong bahin naman niya for almost 50 years, wala man ako sang iba na ginwali nga makaluwas. Wala man ko nagwali sa among grupo. Why man ko nagsiling nga magbaptis ka agud maluwas. Pero may ko kaya nasiling nga may mga baptis nga hindi man gani maluwas. Kay baptis lang pero hindi nila nakilala si Kristo kung sino si Kristo Jesus. Kung balagin tuuhan siya o kung ginbaton bilang ila personal maluluwas. Kapirmita man mapatian sa mga pastors no nga nagawali nga hindi importante ang reliyon kundi ang aton relasyon sa Dios. Sabagay may kamatuoran nina eh. Kaya ang gin-present sa mga disciples, one of those is John, hindi ang ila grupo. Could have been tani, no? Di ba? Pero may ginambal nga could have been nga gin-insist sa mga apostles nga mag-upod sa ila agud maluwas. Pero wala nila ginhimo na. Hindi na amo ang mensahe sa mga apostles. Wala sila nagwali sang ila simbahan. Even though nga matuod ang ila grupo, pero wala nila iniginwali. Kaya manti matabo siguro nga maintra ka lang iya sa isa ka grupo nga bisan wala ka personal relationship with Christ. Tayo matabo na makabiyanan nga ining mga membro sing natawag nga simbahan, madamo sa ilang nga membro landa sang natawag naton church, no? Dutanon nga simbahan. Pero wala relationship sa aton Ginoo. Tiyang kay diyan niya katuyuan nga makilala tagid si Kristo Jesus. Nga amo siya ang anak sang Dios. Nga amo siya ang nagsakripisyo sa aton makasalanan. Amo siya ang namatay sa cross. Kag paagi sa iya kung tuuhan naton siya, maangkon naton ang kabuhi nga walay katapusan. So sa sining serye sa atong pagtuon, no, ipresentar naton diri ang nahanungod sa pahayag ni John kung sino si Kristo Jesus. Kag ginpahayag sa iya mga disciples, no, nila ni Paul, ni Peter, ni James, kag tanan pagidra nga mga sumulunod sa katong si Kristo. Abyan, hindi ang grupo ang ginpahayag sa mga apostles kag mga disciples sa atong Ginoo. Bangod nga hindi man gid ang grupo ang namatay sa cross. Ang namatay sa cross amo ang bugtong nga anak sang Dios. Kag siya mismo nagasiling, you believe in God, believe also in me. Amo na hambalya sa John chapter 14. Matalakay naton ina después. Believe in God, believe in Jesus Christ nga iyagin padala. Kay amo ina ang matutuod nga kaluwasan. Sa bagay sa prayer sa atong Ginoo, diri makita naton sa John chapter 17, no? Let's look at that bago kita magtapos. Nga siling ni Lord Jesus Christ, and this is eternal life, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. So si Lord Jesus Christ mismo ang nahambal sina. Nga siling niya, amo ini ang eternal life, amo ini ang kabuhi nga walay katapusan, nga makilala mo ang matutuod nga Dios kag si Kristo Jesus nga iya ginpadala. Now ina nga verse way gahambal nga si Kristo hindi Dios, hindi amo ina yang aton nga pagatalakayon, kundi ang ginahambal dira sa aton ni Lord Jesus Christ nga kilalahon ta nga may kag kilalahon man siya. Amo na nga silingi sa John chapter 14, di ba? Let not your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. So ang sentro iya sa mensahe sa Biblia is believing in God and believing in the Lord Jesus Christ. Kaya kaobyan siya nga tinion, kung imo kilalahon si Kristo Jesus bilang imo personal manuluwas, amo ng promise ng Ginoo. By knowing Him, by believing on Him, you will have eternal life. Tudtog sa manason nato nga pagkitaay, God bless you.